Sana mamatay ka ng hayop ka. Wala akong ibang panalangin kundi malugi at mamatay kang hayop ka. Isa rin sa naiisip ko ngayon Siguro nalulugi na tong tape mga kachika. Tingin nyo. Kasi kung nagbabawas na sila ng mga tao, magandang araw mga kachika. Rigel po ulit ang inyong Chika Patrol. Ang tatalakayin natin ngayong araw mga kachika yung kakasagap ko lang na balita na magkakaroon ng balasahan sa mga host ng Itbulaga. From the word itself, balasahan. Ang ibig sabihin nito mga kachika bibigyan na ng iba't ibang araw ng kanilang pasok ang mga kasalukuyang host ng Itbulaga. Sinigurado naman ng nasabing source na walang matatanggal sa mga host ng nasabing programa. Pero ang hindi nila alam ay kung ilang araw na nga lang ba papasok ang mga ito sa loob ng isang linggo. Wala ring binanggit mga kachika kung sino-sino ba sa kanila ang maaapektuhan sa balasahang mangyayaring ito. Pero ang sinigurado daw ng Tape Incorporated ay mananatili si Paulo Contis at si Isko Moreno bilang mga pangunahing host ng Itbulaga at kailangan nilang pumasok mula Lunes hanggang Sabado. Alam naman natin na si Isko Moreno ay parte ng teleserye ng GMA7 na Black Rider. Pero nag-commit naman siya sa production ng Itbulaga na hindi ito makakaapekto sa kanyang schedule ng taping sa nasabing noontime program. Habang si Paulo Contis naman mga kachika may agam-agam kung tatanggap pa ba siya ng ibang show sa GMA7. Kasi nga araw-araw na siya kailangan sa Itbulaga at meron pa siyang isang show na bubble gang na kailangan din nilang i-tape daw tuwing Lunes. So dito mga kachika makikita natin na talagang si Paulo Contis priority niyan ang Itbulaga. Siguro napakalaki ng sahod niya diyan mga kachika kasi isipin nyo i-chipwera niya na yung ibang mga show para lang masigurado na present siya lagi, di ba, sa Itbulaga. Kaya siguro sulit na sulit yung sweldo sa kanya diyan Words of encouragement for me today. Tina mo, Paulo Contis, ang kapal ng mukha mo, isa kang fake. Sana mamatay ka ng hayop ka. Wala akong ibang panalangin kundi malugi at mamatay kang hayop ka. Makapal talaga mukha mo. Dapat umalis kayo dyan sa Bulaga kung gusto nyo mapasaya ang taong bayan. Hayop ka, nakakahiya kang kapal talaga ng mukha mo, hayop ka. Tapos mga kachika, meron ding alam nyo, bulong-bulungan na magkakaroon ng season 2, yung Running Man Philippines. Tapos yung magiging host naman doon, yung mga dati ring alam nyo yun, miyembro ng show na yon na si Glyza Castro, si Boboy Villar at si Kokoy Santos. At take note mga kachika, regular na yan tatlong yan sa Itbulaga. Kaya kung tatanggapin nila yung show na yan, malamang magkakaroon ng posibilidad na masama sila sa gagawing balasahan ng Tape Incorporated. Assumption lang naman natin yan kasi nga may possibility mga kachika na magkakaroon ng conflict yan sa schedule ng taping ng Itbulaga tsaka nung Running Man Philippines. Sa huli, sinabi ng source na hindi pa naman daw finalize yung balitang yan. Pero malaki daw talaga yung chance na hindi na magiging kompleto mga kachika yung current na grupo ng mga host sa Itbulaga. Bungi-bungi na daw sila sa araw-araw dahil nga sa iba't ibang schedule ng mga cast nila na tatanggap na sila ng project sa iba't ibang mga programa. Siguro naisip ko mga kachika, kaya siguro yung ibang mga host nila tumatanggap ng iba't ibang mga show din kasi siguro hindi ganun kalaki yung bigay sa kanila ng Tape Incorporated. Habang si Yorme naman tsaka si Paulo Contis, priority nila Itbulaga. Malamang baka sa kanila pinibigay yung napakalaking sahod ng noontime program na to mga kachika. Isa rin sa naiisip ko ngayon Siguro nalulugi na tong tape mga kachika. Tingin nyo. Kasi kung nagbabawas na sila ng mga tao or hindi nagbabawas, nagre-reshuffling. So ibig sabihin mga kachika, magbabawas din sila ng budget sa staff kasi nga hindi araw-araw pumapasok doon yung mga staff nila, yung mga host nila. Ngayon, pupunta tayo ngayon sa conclusion na posible kaya mga kachika na nalulugi ang Tape Incorporated.
Tapos, binabawi nila ngayon sa budget ng pasahod nila sa mga staff. Kaya yun yung naisip ko mga kachika eh. Kaya ba sila nagre-reshuffling, nagbabalas, or kung ano man tawag nila dyan, dahil nalulugi na yung Tape Incorporated? Dahil wala nang mga commercial, wala nang advertisement, ultimo yung YouTube nila, mga kachika, nagkanda luray-luray. Ewan ko kung ilan na lang yung nanonood dun sa araw-araw. Actually, hindi talaga ako tumitingin sa Itbulaga. Pero ang sabi nila wala pa daw 2,000 viewers, yung 2,000 live viewers yung nanonood sa live streaming nila tuwing tanghali. Ngayon si Paolo nga tsaka si Isko, hindi nila pwedeng tabasan ng sahod dyan, mga kachika eh. Iyan yung mga palaban nila eh. Iyan yung mga, alam nyo yun, yung mga matatapang na nagpaparinig, nagpapahaging, humaharap, lalo na dun sa competition nila, EAT, yung It's Showtime, siguro wala naman sigurong bias kasi sila yung nagsimula niyan si Paolo tsaka si Isko. Speaking of competition, ayon sa result ng Nielsen Philippines Nutam Survey, nangunguna pa rin ang EAT ng TVJ. Mga kachika, yung ratings nila lampas-lampas sa 4.0. At naglalaban naman sa pangalawang posisyon ang It's Showtime at ang Itbulaga. So siguro yung dalawang yan nagpapalit-palitan lang sa second place tsaka sa third place. Mukhang anlayo ng nila mga kachika ng agwat sa kanila ng TVJ. Mukhang hirap na hirap silang baragin yung ratings ng TVJ. Siguro dahil nga mas pabor yung tao kay Tito Vic and Joey, mas kilala nila, at meron pa rin kasing konting puot ang mga tao dahil nga dito sa tinatawag nilang, di ba, fake bulaga. Dahil nga nun sa ayaw ibigay ng Tape Incorporated yung noontime program title na Itbulaga sa sinasabi nilang tunay na nagmamay-ari nito na TVJ. Ngayon siguro tanong na lang natin mga kachika, dahil nga magkakaroon ng reshuffling o balasahan ang mga host ng Itbulaga at hindi na sila magiging kompleto sa araw-araw, posible kaya na makaapekto ito sa numero ng kanilang mga kasalukuyang ratings, kung saan pwede na silang lalong masapawan ng It's Showtime at lalong tambakan ng EAT ng TVJ. O siya mga kachika, hanggang dito na lang muna. Sana huwag nyo kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para mas mabilis tayong lumaki. At bisitahin ang ating website na chikapatrol.net. Malaking bagay din ang pagbabahagi ng inyong mga opinion dito sa comment section. Chika Patrol signing out! Kachika, huwag niyong kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Para sa iba pang mga celebrity news, i-click lamang ang mga videos na ito.